yung SALN po ni Sara Duterte. Ito yung report ngayon mga kababayan. Inisyuhan ng subpena ng House Committee on Justice si Ombudsman Jesus Crispin Remulla upang dumalo sa pagdinig sa Abril 14 kaugnay sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Key 2026 Publicos Asia Results First Quarter 2026, sabi dyan. Yung approval ratings niya drop to 59% from 62% in the previous survey. Dumaan sa aking timeline post ng La Verite. Sabi niya, Sara Duterte's collapse in public trust is not random. It's the direct data-driven consequence of mounting impeachment complaints and unresolved confidential funds issues. The more nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito mga kababayan si Dante Maravilla. So, inisyohan na ng Congress Justice Panel mga kababayan ng subpena ang Ombudsman para isubmit yung SALN po ni Sara Duterte. Ito yung report ngayon mga kababayan. Inisyuhan ng subpena ng House Committee on Justice si Ombudsman Jesus Crispin Remulla upang dumalo sa pagdinig sa Abril 14 kaugnay sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Maliban dito, hiniling din ng committee ang certified true copy ng SALN ni Duterte. Yan yung kinonfirm mga kababayan ni Boying Remulla, subpena testificandum et duces tecum. They will comply. So nasa exciting part na tayo at yung mas exciting mga kababayan, next week yan, ang mas exciting yung pagbagsak ng trust ratings ni Sara Duterte. Pabulosok na po. Lalo na pag binalata na po ng Justice Panel si Sara Duterte. At makita yung mga tagong yaman. Siguradong madudurog ang pangarap ni Sara na maging presidente. O, di ba? Matutulad kay Binay, tulad ng mga sinasabi natin. Ito, based sa pinaka-latest na pahayag, based on the Publicos Asia Pahayag 2026 First Quarter Survey conducted from March 21 to 24, 2026, and released on April 1, 2026, the approval and trust ratings of Vice President Sara Duterte have experienced a decline. Pabulosok na pong pabulosok, mga kababayan. Yan, Key 2026 Publicos Asia Results First Quarter 2026, sabi dyan. Yung approval ratings niya dropped to 59% from 62% in the previous survey. Pabagsak ng pabagsak. Yung trust ratings niya dropped to 54% as reported in broader first quarter 2026 context, with some reports noting a fall to 26% to 28% in specific context, indicating sharp drops in or confusion about trust metrics. Regional decline. A significant drop in approval was noted in Mindanao, falling from 84% to 76%. Pati po sa Mindanao, mga kababayan, kung saan yun ang baluarte niya, pabagsak ng pabagsak yung trust rating ni Sara. At saka yung kanyang distrust, 51% na. You see, mga kababayan, kaya 2 years pa before the presidential elections, malamang maubos yung ratings, trust ratings ni Sara. Sasadsad mga kababayan ng todo. Sinking boat po ang politika mga kababayan ni Sara Duterte kasi ayaw pagutin yung mga corruption allegations. Siyempre yung tao talagang mawawala ng tiwala mga kababayan kay Sara Duterte. Bakit ayaw niyang sagutin? Ang ibig sabihin niyan, umiiwas siya pala. Guilty. Mga kababayan, yun ang malinaw na ibig sabihin niyan, guilty sa mga akusasyon laban sa kanya. Nagpa-press con kanina mga kababayan si Boying Remulla. They will comply with the subpena antificandum et duces tecum
sa salin ni Sara Duterte. Doon po mababalatan, kuhubaran yung yaman mga kababayan ni Sara Duterte kung saan galing. O di ba, mga kababayan? Kaya nang mabasa ko yung isang post ng isang vlogger po. Ito, dumaan sa aking timeline post ng La Verite. Sabi niya, Sara Duterte's collapse in public trust is not random. It's the direct data-driven consequence of mounting impeachment complaints and unresolved confidential funds issues. The more the facts surface, the faster the numbers fall. Hindi niya kasi maipaliwanag na tama yung kanyang analysis. Mga kababayan, talagang pabagsak yan. Magdududa siyempre yung ating mga mamamayang Pilipino. Ngayon sabi ko, mga kababayan, ang abogado ni Sara, 16, yung nagdi-defend sa kanya sa Congress. Imagine that. Tapos may petisyon na final at naghugas kamay si Sara, dumistan siya. Nang sabi niya mga kababayan, hindi siya aware, wala siyang kinalaman. Niwala kayo. Yung grupo ni Topas George sa ni Torion, siyam na abogado, subali 25. Kukuha ka kanyang katindi po na abogado kung hindi ka guilty. Kung hindi malakas yung ebidensya laban sa'yo. At ni isa sa mga articles ng impeachment, hindi po in-engage. Hindi iniwasan na sagutin. Ang ibig sabihin, hindi kayang sagutin. Despite yung dami at galing ng kanyang mga abogado, hindi kayang sagutin. Yung mga akusasyon na laban sa kanya, siyempre, yung pagbabanta pa lang, malinaw na guilty. Tayo mismo yung nakapanood. Di ba? Paano sasabihin ni Sara Duterte at ng kanyang mga abogado na walang pagbabanta? No, joke nga eh. Dahil tama ito na pinost mga kababayan na analysis, pabagsak ng pabagsak ang ratings ni Sara Duterte. Matatalo po talaga. Matatalo. Tama ito, sabi niya dito ng Liberite. The numbers tell a deeper story. 1/3 of respondents explicitly cite impeachment issues as the primary driver of their disapproval. That is not a speculation, it is a data-backed public reasoning. Citizens are not reacting blindly. They are responding to specific, identifiable concerns that strike at the legitimacy of public office. Nagising na yung mga tao po. At the heart of the controversy lies the 612.5 million confidential funds issue. This is not merely about accounting discrepancies. It is about the integrity of public resource stewardship, yung paggamit ng pondo na dapat tama yung paggamit, hindi yung waldas ng waldas at yung mga chichire, yung mga beneficiary. Alam na natin kung saan napunta. Lalo pa kung mag-testimony si Madriaga, isasubte na si Madriaga. Kaya nanginginig na mga kababayan yung Vice Presidente. Nililibang niya ang kanyang sarili, kaya punta na lang siya doon sa mga invitation. Sabi ni Atty. Falsis, Secretary Edwin Lasieda niya revealed that Sara Duterte hired a public relations expert to change her image and make it softer and kinder. I agree. Kaya todo attend sa GS and high school, grade school and high school graduations. In kunwari, mabait. Inday sayad, hindi mo kami mauuto. Kaya nandun sa isang graduation ceremony, elementary at kinder, nagturo si Sara ng magandang asal. Yung may masamang asal, nagturo ng magandang asal para baguhin yung image niya. Pabagsak na kasing pabagsak, mga kababayan, yung ratings ni Sara Duterte. Ilalo siyang napasama doon, mga kababayan. Kasi ang ibig sabihin noon, ang nagtitiwala na lang sa kanya yung mga kinder. Yung mga walang kamuang-muang kasi ang pwedeng mauto. Pero for image building po yon, mga kababayan. Ngayon si Sara, sabi dito sa post niya ni Benji Contreras, the tale of two photos, PBBM with kids, Sara with a pupil during her commencement exercises. Sabi niya, ito makikita ninyo ang tuwa sa muka ng mga bata nang makita si PBBM. Excited silang makipagkamay. Malapit talagang loob ng mga bata kay PBBM. Tapos ito,
Bakit mo kang mailap ang bata kay Inday? Baka aware yung mga bata sa, siyempre napanood yung pagbabanta niya pagmumura sa ating Pangulo. Yung gustong pugutan yung ating Pangulo. Kaya natatakot makipagkamay yung bata. Mailap. Malamang napanood sa, sa YouTube, sa cellphone. Mga bata, may mga cellphone yan. Grabe niya ito, napakatapang. Pinagbantaan na papatayin yung ating Pangulo. Baka ganun. Tapos nagturo ng magandang asal. Ayan tuloy. Ginawang katatawanan si Sara Duterte na lang ng mga content creators. Tignan ninyo ito. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, pananakit ng inyong kapwa tao. very good. Very good. Be kind. Be Huwag kind. Huwag kayong sumali sa sa pang-aapi, paninira, pananakit ng inyong kapwa tao. very good. Ginawang katatawanan ng isang content creator po, si Victor Yu. Eh, sabi dito sa, Post ni Laveretti, in such scenarios, historical patterns show that approval ratings rarely stabilize. Tuloy-tuloy na siya. They continue to decline as exposure increases. This is where the principle become unavoidable. Accountability is not optional. In a constitutional democracy, it is foundational. The impeachment process is not persecution. It is a built-in mechanism of democratic correction. It exists precisely to ensure that no official, regardless of popularity or pedigree, operate beyond scrutiny. To be clear, allegations are not convictions. Due process must prevail. Evidence must be tested. Correct. Defenses must be heard. Correct. But the presence of due process does not negate the necessity of accountability. It enables it. And when multiple independent channels, public service, legislative action, and legal filings begin to align, the burden shifts toward transparency and explanation. very good po yung post ni Laverite. Tama po. Hindi pwedeng iwasan ito ni Sara Duterte. Kung wala siyang kasalanan, ang problema talagang may kasalanan. Kailangan niyang sagutin punto per punto yung mga aligasyon laban po sa kanya. Sabi dyan, the downward trend in public approval is not inevitable, but it is predictable under current conditions. An impeachment proceedings unfold, and as international legal processes concerning her father progress, the volume and clarity of information available to the public will increase. And with that, public judgment will continue to evolve. The real issue is no longer whether there is political problem. The question has already been answered by the data. The real issue is whether there will be full, credible and convincing accountability. Because in the end, public office is not sustained by power, it is sustained by trust. And once that trust begins to fracture under the weight of unanswered questions, no amount of rhetoric can hold it together. No amount of pagtuturo ng magandang asal ang mapapabago sa image ni Sara Duterte kasi hindi siya credible na magturo. Walang moral ascendancy na magturo ng magandang asal habang siya napakasama ng asal. At walang remorse. Never na humingi, nagsisi mga kababayan sa kanyang pinagagawa. Humingi ng tawa. Walang remorse. Proud siya. Ngayon, sabi, nag-hire ng PR para pagandahin yung imahe ni Sara na sira. Kasi lumalabas talagang yun lang niya yung nagtitiwala kay Sara, yung mga elementary. Yung kaya niya na harapin, elementary. May script pa. May script ang binabasa yung audience niya. Commencement speaker sa Sara Duterte, elementary tapos kinder. May ganun. Pampolitika yon ang tingin ng marami para sabihin, pinapackage siyang down to earth. Eh sabi ni Atty. Hindi mo kami mauuto. Sabi ni Atty. Palsi. Kaya todo attend ng graduation, grade school and high school graduations. In kunwari, mabait.
Inday Sayad, hindi mo kami mauto, sabi ni Atty. Jesus Falsis. Magiging plastic na pala si Inday Chucky, pero kahit anong pagpanggap niya, hindi mapipigilan ang ilabas ang tunay na siya. Basta kinalakihan ng pag-uugali, lalabas at lalabas ito kahit anong pagpipigil gawin niya. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.